Tanggalin natin ngayon ang rear tire. Gagamit tayo ng itong torque wrench. Tanggalin natin counterclockwise. Okay. Good. 21mm ang tip socket na gagamitin natin. Yung stud bolt natin ay 21mm. Okay. Para matanggal natin itong brake drums ay ang gagawin natin, kailangan nating i-release yung parking brake switch inside sa sasakyan. Ngayon, ang gagawin natin ay hindi ito magre-release kapag hindi natin i-start ang sasakyan. Tingnan natin. Ito yung switch niya. Ngayon, ang gagawin natin, i-start natin. Kung nakita ninyo yung indicator to, letter P. Ngayon, para mag-release yung actuator doon sa rear brakes niya, ay kailangan nating i-switch ito ng down position. Okay, nakita ninyo, tumutunog, nag-release na siya. Okay. Ngayon, i-check natin kung umiikot na doon sa likod. Yan. Kita niyo, umiikot na siya. So, ibig sabihin ay hindi ito magre-release yung actuator sa likod, yung parking brakes niya, pagka hindi natin i-start. Kaya kailangan i-start muna, pagkatapos ay i-push down yung parking brake switch para mag-release yung brake shoe dito sa drum niya. Okay, tanggalin natin itong drum ngayon. May puller tayo, mas maganda para hindi madamage itong drum. Yan, clear siya. Okay, yung parking brakes niya automatic ito, ibig sabihin ay electrical operation. Yung karaniwan ay handbrakes, hand yung ginagamit, kamay, at yung foot brake. Ito ay ano na siya, motor actuator, ay electrical control siya. Baka may tatanong natin na paano ito gumagana. Okay, mayroon siyang motor po dito sa likod. Titingnan natin yung kanyang motor. Ito yan. Ito yung kanyang parking brakes motor. Yan, may motor siya. Okay, at mayroon siyang gear dito sa likod na kapag ito ay i-switch yung parking brakes doon sa loob, switch up, ay gagana yung actuator niya, itong motor, iikot yung gear at maglalak itong surface na ito ng brake shoe dito sa kanyang brake drum. Kapag nag-lock na ay automatic shut off siya. Kaya ito yung gumagana sa likod na parking brakes. May motor siya. Ito yung nag-a-adjust nito. Pero yung karaniwan, manual, ay cable lang. Kapag hihilain yung handbrake, yon, titensyon ang cable dito sa likod, aangat yung brake shoe, manual. Pero ito ay naka parking brakes motor na siya, yung design ng mga latest. Ngayon ay
kapitan natin ang brake cleaner. Ayan, para talagang malinis siya. Good. Adjust natin. Okay. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Tingnan natin yung 10 click jack na kapag naikabit na natin ito, back to normal operation. Okay, kaya ulitin natin. Yung karaniwan, yung manual ay gumagamit ng handbrake cable, at ang iba naman ay foot brake, yung parking brakes nila. Pero itong mga latest ngayon na mga sasakyan ay gumagamit sila ng ito, yung motor, parking brakes motor. Yan, ito yung motor niya. At itong motor na ito ay mayroong mechanism ito sa loob na gear at mayroon ding cable. Kaya silipin natin yung kanyang cable ng ng brakes niya. Okay, ito yung cable niya. Mayroon siyang kable din. Kikita ninyo, ito yung kable niya na naka-attach dito sa brake shoe. At kapag ito ay nagtensyon, yung brake shoe, umaangat siya na hanggang sa surface ng brake drum. Kaya mayroon siyang mayroon siyang cable, pero itong cable na ito ay napakaikli nito. Hanggang dito lang yan, yung cable na yan, hanggang dito lang yan sa itong head ng motor niya. Dito yung mechanism, mayroong cable dyan. Kapag nagtitensyon dito ay humihigpit, bumubuka itong brake shoe at maglalak doon dito sa kanyang brake drum. Tuwing naka-parking, pagkatapos i-switch yung parking brake niya doon sa loob ng sasakyan. Good. Kabit natin ang kanyang tire. Natin sequence yung paghigpit nito para balance. Good. Okay, kaya tingnan natin. Right. Ayan. Ayun, switch natin yung parking brake switch up position.
Tingnan natin kung mag-engage yung kanyang parking brakes sa likod. Okay. Switch natin sa up. Okay, nakita ninyo ay gumagana yung kanyang brake parking motor. Okay, silipin natin ngayon. Yan, napakasikip. Hindi natin ikot. Okay, start natin. Ayan. Kaya napakaganda ng kanyang brakes ngayon. Talagang back to normal operation. Kaya ganun lang po ang proseso ng ating mga sasakyan. Kung latest yung model ay mayroon siyang parking brakes motor sa likod, at kailangan din siyang i-adjust yung brake shoe niya, yung adjuster doon sa likod na maglapat doon sa brake drum at sa brake shoe. Pero hindi masikip, kailangan na free wheel siya. Habang tumatakbo ay hindi ito iinit, kasi kung sobrang higpit, tiyak na mayroong friction doon sa brake drums. At sa ating parking brakes sa switch, pag i-on natin ito, naka-engage siya at talagang naglalak siya, kaya kahit na ang posisyon nating sasakyan kapag naka-parking tayo ay pababa, kayang-kaya niya ito. Kaya ganun po yung paraan o proseso ng paglinis, pag-adjust, pag-inspect ng ating mga brake system sa likod. Okay, dito po nagtapos ang ating video, at makikisuyo po ako sa inyo na paki-subscribe, paki-hit ang notification bell button. Maraming salamat po sa inyo mga friend, at ingat po kayo palagi.